mamatay ka kasi galit ako sa droga. You can hold me responsible for any death that has occurred in the execution of the drug war. Pero huwag ninyo akong bintangan dyan sa patayan na hindi mo alam kung sinong pumatay. Sa unang linggo ng ikatlong taon ng panunungkulan ni Pangulong Rodrigo Duterte, napansin ang tumataas na bilang ng mga mayor at vice mayor na pinaslang mula nang siya'y maupo bilang Pangulo noong Hulyo 2016. Patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga pinapatay na lokal na opisyal kasabay ng mga insidente ng pagkamatay ng mga pari, hinihinalang sangkot sa droga at mga biktima ng riding in tandem na iniuugnay ng mga human rights organizations sa tinatawag na kultura ng walang pananagutan sa Pilipinas. Ayon sa mga tala mula sa mga ulat ng media, hindi bababa sa 8 vice mayor at 13 mayor ang pinaslang mula Hulyo 2016 hanggang Oktubre 2019. Narito ang mga detalye tungkol sa bawat lokal na opisyal, ang kanilang partido politikal at mga posibleng motibo sa pagpatay. Sa bayan ng Clarin, Misamis Occidental, isang matibay na haligi ng lokal na pamahalaan si David Navarro. Bilang alkalde na nasa kanyang ikalawang termino mula ng mahalal noong 2016, siya ay kinatawan ng Nationalista Party. Ngunit noong ika-25 ng Oktubre 2019, isang madilim na kabanata ang bumalot sa kanyang pangalan. Habang nasa ilalim ng kustodiyan ng pulisya at patungo sa opisina ng piskal para sa inquest proceedings, ang kanyang convoy ay inabangan ng mga hindi pa nakikilalang salarin. Ang malagim na pananambang na ito ang nagtapos sa kanyang buhay at hanggang ngayon, ang motibo sa likod ng krimen ay nananatiling palaisipan. Ang pagkamatay ni Navarro ay mas lalo pang naging kontrobersyal dahil isang araw bago ang insidente, siya ay inaresto sa Cebu City dahil sa umano'y pananakit sa isang massage therapist. Bukod dito, isinama rin ang kanyang pangalan sa listahan ng mga di umano'y narco-politicians na inilabas ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Marso 2019, dahilan upang magdulot ng maraming spekulasyon sa tunay na ugat ng karahasan. Noong ika-1 ng Oktubre 2018, nauwi sa trahedya ang unang termino ni Mayor Alexander Buking ng Sudipen, La Union sa ilalim ng Liberty Party. Siya ay inambush ng hindi pa nakikilalang salarin habang pauwi. Hanggang ngayon, nananatiling misteryo ang motibo sa likod ng karumal-dumal na pagpatay. Isang mayor na nasa kanyang ikatlong termino, si Mariano Blanco III, ay brutal na pinatay noong ika-5 ng Setyembre 2018. Sa mismong opisina ng munisipyo, 4 na hindi kilalang armadong lalaki ang bumaril sa kanya. Ang kanyang pangalan ay naiuugnay sa ilegal na droga sa ilalim ng Administrasyong Duterte at noong Oktubre 2017, tinanggalan siya ng police powers dahilan upang maging sentro ng kontrobersya bago siya tuluyang paslangin. Unang termino pa lamang ni Mayor Ferdinand Bote sa General Tino, Nueva Ecija. Ngunit noong ika-3 ng Hulyo 2018, siya ay inambush ng riding in tandem habang nasa loob ng sasakyan. Bagamat sinasabing walang kaugnayan ng kaso sa droga, iniimbestigahan ang galit ng mga kalaban sa politika, negosyo ng pamilya at mga proyektong gobyerno bilang posibleng dahilan ng pagpatay. Noong ika-2 ng Hulyo 2018, sa kalagitnaan ng isang flag-raising ceremony, binaril ng sniper si Mayor Antonio Halili ng Tanawan, Batangas. Kilala sa kanyang kontrobersyal na Walk of Shame campaign laban sa mga kriminal, siya rin ay naiugnay sa droga noong 2017. Walang sospek na naaresto ng panahong iyon, ngunit 3 persons of interest ang inimbestigahan. Sa loob ng isang sabungan, binaril ng malapitan si Mayor Ronald Tirol noong ika-27 ng Mayo 2018. Miyembro ng isang makapangyarihang angkan sa Bohol, si Tirol ay nasa kanyang ikalawang termino bilang alkalde. Iniimbestigahan ang galit sa politika, negosyo at personal na hidwaan bilang mga posibleng motibo sa krimen. Isang raid ng pulisya noong ika-30 ng Hulyo 2017 ang nauwi sa kamatayan ni Mayor Reynaldo Paruhinog at 14 pang iba sa kanyang tahanan. Ang alkalde na kabilang sa listahan ng narco-politicians ni Pangulong Duterte ay nasangkot din sa iba pang iligal na gawain tulad ng kidnapping at robbery sa pamamagitan ng grupong Kuratong Baleleng. Noong ika-10 ng Hunyo 2017, binaril sa ulo si Mayor Leovino Hidalgo habang nanonood ng isang larong basketball. Sa kabila ng kanyang pagtanggi, siya ay naiugnay kay gambling lord Vic Seaman na napatay sa Atimonan shootout noong 2015. Hanggang ngayon, ang motibo sa kanyang pagkamatay ay nananatiling mailap. Isang dating commercial pilot na nagbago ng landas upang maging alkalde ng Bien Unido Bohol, si Gisela Boniel ay dinukot mula sa isang resort at pinaniniwala ang binaril noong ika-7 ng Hunyo 2017
2017. Ayon sa mga saksi, siya'y pinatay ng kanyang asawa, si Nino Ray Boniel, isang miyembro ng Provincial Board. Ang kanyang katawan ay hindi pa natatagpuan hanggang sa kasalukuyan. Habang iniinspeksyon ang isang proyekto ng lokal na pamahalaan noong 3 ng Hulyo 2017, si Mayor Arsenio Agustin ay binaril ng hindi pa nakikilalang mga lalaki. Bago pa ang insidente, nakatanggap umano siya ng mga banta sa kanyang buhay. Noong 29 ng Disyembre 2016, inambush si Mayor Muhammad Limbona ng mga gunman sa gitna ng alitan ng mga angkan o rido. Bilang isang kontrobersyal na lider, siya rin ay inakusahan sa pagpatay noong 2017 at tinanggal sa kanyang posisyon noong 2014, ngunit tumangging lisanin ang pwesto. Noong 5 ng Nobyembre 2016, si Mayor Rolando Espinosa ay napatay sa loob ng kanyang selda sa Leyte Sub-Provincial Jail habang di umano'y naghahanap ng mga ebidensya ang pulisya. Kilala siya bilang isa sa mga mayor na may kaugnayan sa droga matapos ang raid sa kanyang bahay na nagresulta sa pagkakakumpiska ng shabu at armas. Sa isang checkpoint sa North Cotabato noong 28 ng Oktubre 2016, napatay si Mayor Samsudin Dimaukong kasama ang kanyang convoy sa isang di umano'y engkwentro laban sa mga operatiba ng Estado. Isa siya sa mga lokal na opisyal na nasa drug list ni Pangulong Duterte na inilabas noong Agosto 2016. Ang serye ng mga pagpatay na ito ay nagpapakita ng madilim na larawan ng politika sa Pilipinas. Ang ilan ay nasangkot sa droga, ang iba ay maaaring biktima ng personal o politikal na alitan. Sa San Andres, Quezon, sa bayan na tahimik at puno ng mga taniman, si Sergio Popoy Emprese ay kilalang lider. Bilang dating alkalde at kasalukuyang vice-alkalde, binuo niya ang reputasyon bilang ama ng bayan. Ngunit noong 20 ng Agosto 2019, nabalot ng takot ang kanyang tahanan. Isang hindi kilalang salarin ang pumasok at walang awang bumaril sa kanya. Walang malinaw na motibo sa ngayon, ngunit ang kasong katiwaliang kinasangkutan niya noong 2012 ay nag-iwan ng mga tanong. Sino ang may kagagawan at bakit? Sa Balawan na Union, isa sanang karaniwang araw ng trabaho para kay Alfred Concepcion noong 14 ng Nobyembre 2018. Habang lulan ng kanyang convoy papunta sa munisipyo, isang malagim na pangyayari ang naganap. Paulit-ulit na putok ng baril ang bumulabog sa kanilang biyahe, nag-iwan ng sugat sa kanyang anak na si Mayor Aleli Concepcion at tuluyang kinitil ang buhay ni Alfred. Isa siyang veteranong politiko na halos 3 dekada nang naglilingkod, ngunit ang biglaan niyang pagkawala ay nag-iwan ng malaking puwang. Hanggang ngayon, walang malinaw na motibo sa krimen. Sa 13 Martires, Cavite, isang araw bago ang kanyang pagkamatay noong 7 ng Hulyo 2018, tahasan ng inihayag ni Alex Lubigan ang kanyang planong tumakbo bilang alkalde. Ngunit hindi na niya natupad ang pangakong ito. Habang sakay ng kanyang sasakyan, pinaulunan siya ng bala ng mga hindi kilalang salarin. Ang kanyang pagkamatay ay nagdulot ng pangamba sa lungsod, lalo't napabalitang may mga kaso ng katiwalian na kinasangkutan siya noong 2016. Naging tanong ng lahat kung politika nga ba ang dahilan. Sa Sapa-Sapa, Tawi-Tawi, 11 ng Hulyo 2018, kasama ang kanyang asawa, si Al-Rashid Muhammad Ali, ay patungo sa isa sanang pribadong lakad, ngunit hindi sila nakarating sa kanilang destinasyon. Binaril sila habang nasa biyahe at si Al-Rashid ay agad na binawian ng buhay. Isa siyang vice-alkalde na inaasahang papalit sa kanyang amang alkalde, ngunit ang mga pangarap para sa kanilang bayan ay hindi na nagkaroon ng katuparan. Iniimbestigahan pa rin ang politika bilang motibo sa krimen. Sa Ronda, Cebu, noong 19 ng Pebrero 2018, kapapasok lang ni Jonah John Ungab sa kanyang sasakyan matapos ang isang pagdinig sa korte. Ngunit isang saglit pa lamang ang lumipas, pinuntirya na siya ng bala. Isang vice-alkalde na balak tumakbo bilang alkalde sa darating na halalan, si Ungab ay kilala rin bilang abogado ni Kerwin Espinosa. Ang kanyang pagkamatay ay nag-iwan ng haka-haka. May kinalaman kaya sa kanyang propesyon ang motibo o isa na namang kwento ng madugong politika? Sa Rojas Oriental, Mindoro, noong 22 ng Setyembre 2017, sa isang simpleng car wash station, tahimik na naghihintay si Jackson 5D. Ngunit sa kalagitnaan ng tila karaniwang araw, bumulaga ang kalunos-lunos na insidente. Isang gunman ang umatake, agad na kinitil ang buhay ng vice-alkalde. Bagaman nakilala ang salarin, nananatiling misteryo ang tunay na dahilan ng krimen. Sa Datu, Saudi, Ampatuan, Maguindanao, noong 27 ng Nobyembre 2016, isang bisita ang nagtapos sa trahedya sa tahanan ni Anwar Sindatok. Habang nakikipag-usap ang mga panauhin, bigla siyang
pinaslang ng bala. Kamakailan lang siyang itinalagang vice-alkalde matapos masawi ang dating alkalde sa isang shootout. Ngunit tila sinusundan ng karahasan ang posisyong ito. Sino nga ba ang may pakana at ano ang motibo? Sa Pamplona, Cagayan, sa gabi ng 5 ng Agosto 2016, tahimik sanang umiinom si Aaron Sampaga sa labas ng kanyang bahay. Ngunit sa gitna ng gabi, dalawang hindi kilalang lalaki ang sumulpot at bumaril sa kanya. Nagsilbi siya bilang alkalde sa mahabang panahon bago maging vice-alkalde, ngunit ang kasong ito ay walang naiulat na motibo. Ang misteryo ng kanyang pagkamatay ay patuloy na gumugulo sa mga taga Pamplona. Sa likod ng bawat posisyon at kapangyarihan, tila may mga anino ng panganib na nagkukubli. Isa itong serya ng trahedya na hindi lang nagtatanong kung sino ang may sala, kundi kung paano natin titiyaking ligtas ang mga lider ng ating bayan. Ilang grupo ang pumuna sa tumataas na bilang ng mga lokal na opisyal na napapatay. Ayon sa datos ng pulisya, 33 tao ang napapatay araw-araw sa Pilipinas, hindi pa kabilang dito ang mga napapatay sa kampanya ng gobyerno laban sa droga. Bagamat nangako si Pangulong Duterte na wawakasan ng krimen at droga sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan, nananatili ang mataas na bilang ng mga kaso ng pagpatay sa buong bansa. Then when I became president, ganito. Bakit? Sinasabi ko, I can clean it in 6 months. And after that, I realized na nagkamali talaga ako. Yung sobrang, maybe it's hubris, it was campaign time, payabangan naman yung kampanya. When I first said I will fight drugs in 6 months, I thought it was like in Davao. You can either coerce, intimidate, or bribe them. Or give them money. I said, lumabas kayo ng Davao, doon kayo magkalat sa Luzon at sa ibang lugar. Huwag dito sa Davao. Naniniwala naman ang mga ulol at we were able to attain a sense of normalcy in the city. Ayon naman sa Malacanang, ang mga pagpatay sa mga alkalde at vice-alkalde ay hindi sponsored ng Estado. Samantala, inamin ni Philippine National Police Chief Director General Oscar Albayalde na nakakaalarma na ang mga pagpatay at iniutos ang crackdown laban sa mga gun for hire at private armed groups. Sa likod ng bawat pamamaslang ay mga pamilyang naiwan, mga komunidad na naghahanap ng hustisya at isang sistemang patuloy na tinatanong kung paano magwawakas ang madugong laban sa kapangyarihan. Habang patuloy ang pagkilos ng mga human rights organizations at lokal na otoridad, ang mga biktima ng pamamaslang ay patuloy na magiging paalala ng madilim na yugto ng kasaysayan ng Pilipinas. Hanggang kailan magiging normal ang pamamaslang? Hanggang kailan maghihintay ang hustisya? Ito ang mga tanong na dapat sagutin hindi lamang para sa mga namatay, kundi para sa kinabukasan ng ating bayan.